Yung budget ng EPI binawasan nilang 40 billion. Walang proyektong malaki ang utang only in the Philippines. Napakalaki po ng inuutang tapos walang project. Pilipinas kung mahal, ano na nangyari? Sino bang congressman ng Negros na nakakasakop sa Mount Canlaon? Abot langit ang ribbon cutting ng mga hinayupak sa Maharlika. Badong, diyan pala sa BGC ang office ng Maharlika at Lisa Fairlady pa ang nag-ribbon cutting dyan, mismo sa dating law office niya. Nakakalungkot boss pero chill-chill lang. Kawawa taong bayan, bayad ng buwis na kinabang akap. High kasi sila, happy-happy lang sila, good trip, ayuda pa. Yes po, 15.7 trillion ang utang natin. Watching from Houston, Texas, kakadismaya gobyerno natin. Pati DOST Boss Buds, bawas din. DOST, wala. Wala nang tatalino sa atin. Negros Oriental ang Mount Canlaon, pero ang calamity sa Negros Occidental, doon ang hangin pumunta. Hirap, no? Ang hirap problemahin ng... Kaya ako, sige na lang. Matatapos din tong bangungot na to. BBM administration, napakawalang hiyan nila. Gusto nila maglumuhod ang mga tao sa kanila. Yun po yun eh. Kaya po yung Tingog Party List, ang mamamahala ng uutangin sa DBM, kukunin sa PhilHealth. Para kayo lahat, makikiusap kayo sa mga congressman nyo. True Congress yan eh. Sa mga congressman. Kakalungkot lang, maraming walang alam sa nangyayari kasi sa mainstream media sila nanonood. Kabadong yung malasakit, wala na din pondo, kawawa naman yung mga naasa doon. Kasi nga, identified masyado yung kay Bongo. Di ba? Bakit nila popondohan? Tingag po ba o Tigok Party List? Governor Lacson ng Bacolod, kawawa, saan pupunta makahingi ng ayuda para sa kababayan niya? Baka kala ni Tambaluslos walang hangganan ng kanyang kapritsyo, nalimutan niya tao siya. Nakikita ng Diyos lahat ng kanyang kasamaan. Pilipinas, walang hiya na kayo, kailangan kumilos na ang militar. Asa po ba kayo? Wala na asahan. Kanya-kanya na lang po. Magprotesta yung gusto magprotesta. Kung ayaw magprotesta, o di talagang ganun. Gusto nyo yan eh. Yes po, may MOA na yung Tingog Party List at PhilHealth DBM. Boss Buds, nawalan na ako ng pag-asa sa Pinas ngayon. First District of Negros Oriental, 19 Congress, Jocelyn C. Lim Kai Chong of the Liberal Party. Kahit magngangak tayo at itaas si Inday, walang mangyayari kasi ayaw niyang tumindig. Ano ba naman yung Lovely Castro Mayor? Ano ba yung sinasabi mo? Saan ka ba kumukuha ng balita? Hindi pa ba pagtindig yan? Ewan ko pa kung anong gusto mong ibig sabihin na tumindig. Hindi ko maintindihan, no? Lovely Castro Mayor. Sinabihan na niya. Sinabi niya na lahat ng masasakit, hindi pa rin siya marunong tumindig. Hindi ko alam kung ano pang pagtindig ang gusto. Inaway niya na lahat eh. Hindi pa rin siya marunong tumindig. Hindi ko maintindihan kung ano pang pagtindig ang gusto mo. Ngayon, ikaw Lovely, kung ikaw nag-iisip pa rin na may himala lang, na wala pong himala, eto po yun. Marami na nanawagan na magprotesta kayo. Kung hindi kayo magpoprotesta, iasa nyo sa iba. Kung kayo nga, wala, hindi kayo nagpoprotesta. Huwag nyo na pong kantsawan yung mga nakikipaglaban na. Ang problema kasi minsan ganun eh, no? Gusto natin may lumaban para sa atin.
Hindi na nga tayo lumalaban, kakantyawan pa natin yung lumalaban. Ano pa bang tindig ang gusto mo kay VP Sara? Inaway na ni VP Sara lahat, pinagmumura niya na lahat. May tindig ka pa bang gustong alam niyo po, eto lang naman 'yan 'no, ako nakasama ko ro'n, iika-ika man 'no, madali man mapagod, naro'n ako sa EDSA, wala na akong magagawa, eh. Kami lang yung naro'n, eh. Ano pa bang hahanapin natin, at least yung frustration namin dinala namin sa EDSA, 'di ba? Kayo yung frustration niyo isisisi niyo pa sa mga nagpupunta na sa EDSA, yung frustration niyo isisisi niyo pa sa mga taong iba. Kaya po masarap, eh, kasi kahit papaano nakakasigaw ka, nakakapagsalita ka na ibubuhol-lalas mo yung mga galit mo. Huwag niyo na pong isisi sa iba, kanya-kanya na po 'yan. Minura na si Bibi, eh, minura First Lady, minura si Martin. Hindi hindi ko hindi ko maintindihan kung ano pa ba magagawa pa. Kahit minsan ba pumunta ka sa mga rally against BBM admin, lovely. Kung hindi, huwag kang umangal kasi kami kahit hirap maglakad nagpupunta kung saan may rally. At nakita po namin, eh, hindi po madaling mangumbinsi. Yung akala ninyo na isang panawagan, dami na po nanawagan. Puwede ba? Huwag niyo nang isisi sa mga lumalaban. Yung frustration natin, huwag niyo pong isisi kung hindi kayo makalaban, huwag niyo pong isisi sa mga lumalaban kasi 'di ba? At least alam niyo, sabi ko nga, masaya na rin, eh. Ako nagpupunta ako ng EDSA, alam ko hindi naman kaya lang nakakapagpahayag ka ng mga saloobin mo, kumpas mo. O yun talaga 'di ba, yun yung pinakatodo, eh, 'no? Boss kung marunong lang akong bumarang, 'wag mo na i-debunk yan buds, frustration lang yan, pero supporter opo, kilala ko naman yan. Kaya lang nakaka-frustrate rin na tayo pa magsisisihan o lalo na si VP Sara pa. Ang dami niya ng sakripisyo, eh. Kung pupuwede nga lang siya na yung lumaban para sa mga lahat, eh. Sana sumunod ng AFP sa panawagan ni PRRD Protect. 'Pag diyan niyo po dinala sa ibang tao, ang kaya niyo pong kontrolin yung pagkilos niyo lang. Yun po yun, eh, 'no? Kung wala kayong ginagawa, nanonood lang kayo, tapos nag-e-expect kayo, sana ganito, sana gano'n. Mapo-frustrate kayo habang buhay kasi kami nakita namin, eh, mahirap talaga yung laban na 'to, pero tuloy-tuloy lang. Wala po nagpunta ng EDSA na umuwi na na-frustrate tapos wala na lang, sana kayo na lang, hindi. Lahat na nagpunta ro'n bumabalik-balik, babalik na naman 'pag may panawagan uli, babalik at babalik. Bakit? Masaya pala yung nakakapaghayag ka ng protesta. At least may ginawa ka, wala mang patunguhan, at least hindi ka nanahimik. Wala kang balak magsalita uli si Amy Sakap kasi napahiya siya. Lahat na lang ng halos ahensya binawasan ng budget pero ang tubig, kuryente, bilihin hindi magawan ng paraan. Nakatutok kasi lahat sa ano, eh, nakatutok lahat sa ano, eh, sa, pag pagpapabagsak sa mga Duterte. Pero yun na lang po ang maano natin na very popular pa rin. Maraming tao pang walang alam sa totoong nangyayari, mali sa government kasi sa mga 'di nanonood sa social media, si Sara ang sinasabi nila magnanakaw daw. Ang gusto ng mga nakapuwesto, magmakaawa ang taong bayan sa kanila, correct. Yun naman ang ginagawa ng taong bayan, eh, 'di ba? Pipila na mahaba,
Tapos 'pag sinabing pumalakpak kayo, papalakpak. O 'pag dumating ang presidente, palakpakan, ha. Mahal natin ang mga Dutertes dahil sa gawa at pagmamahal na binigay niya sa atin. Yung legacy ni Tatay Digong kaya marami nagmamahal sa kanya. Isipin mo na lang yung kinabukasan ng anak natin 'pag 'di tayo tumayo sa nangyayari ngayon. Balang araw yung dadanasin nila, dahil din sa atin pinabayaan yung gobyernong mabaon tayo sa utang. Kaya kami kasama anak, EDSA, kumpas mo. Ako hindi, alam niyo ang paniniwala ko, lahat na nagpunta ng EDSA, sabik pa rin silang bumalik sa EDSA. Si Tambaloslos kasing presidente, front lang si BBM. Dapat wala na Marcos na manalo sa national. Ang tao walang magagawa pero ang Diyos may magagawa, hindi siya natutulog badong. Yan ang pinanalangin ng INC sa paghahanda at devotional prayers namin. Mapapansin mo na ang OFW ang hindi kayang utuin ng government dahil kumikita. Kaya gusto nila BBM na taghirapan taong bayan para sunod-sunuran sa kanila. 'Di ba? Yung OFW talagang sampalataya pa kay Tatay Digong. Naiklan si boss nang sumumpa si Inday bilang VP. Kahit noon wala talaga akong tiwala sa mga Marcos. Kahit kay Amy, kaya binalaan ko na noon pa pamilya ko na wag iboto si BBM. May harang boss, pag refresh ko umiikot. Laban lang tayo. Ako kahit walang tao sa EDSA, punta ko after na work ko. Escape Josephine. Di, every Friday po, pupunta ko riyan. Bukas, punta tayo riyan. Ang may magagawa, ang tao walang magagawa. Paano na mga mahirap, ginawa na nila zero budget. Opo, gusto nila, ewan ko, hindi ko maintindihan. Ngayon dapat, kung siniro nila yan, yung mga nagsasabing may batas palang ganyan, kayang labagin nila ni Martin, ni Saldico, ni Grace po at saka ni Chis Escudero yung batas dahil matataas sila sa lipunan. Ano yan? Gaya ng EDSA 1, sana pangunahan ng military. Alam niyo po sa totoo lang, pag umasa po kayo na sana may military, wala. Mapoprostrate kayo. Pumunta kayo ron, mawawala frustration nyo. Bakit? Makakasigaw kayo, makakaano kayo. Alam niyo yun? Hindi po yung dami, hindi po yung ma-experience nyo. Ano ngayon? Ako? Ganun na ako ngayon. Ano ngayon kung hindi kami mananalo ngayon? Ano ngayon? Kasi parang yan sasabihin sa atin, matatalo naman kayo, ba't pa kayo boboto? Aba hindi, boboto pa rin kami. Kahit matalo kami, at least binoto namin straight Duterte. Malaman natin yan kasi si Gringo nasa linya ng PDP. Ito naman si Saudi Boy, wag ka magpauso, Saudi Boy. Alam nyo, hindi nyo ako maguguyo. Wag tayong, iboto mo lang siya, pero wag mong lokohin yung mga tao. Ba't kayo gagaya sa mga manlilin lang? Anong kasama sa PDP? Wag ganun, no, Saudi Boy. Iwasan nyo yung pagbibigay ng fake news dito. Tama, Boss Buds. Wag na po nating asahan ng mga military tayong mga Pilipino ang batas. Ang pera kasi mapoprostrate lang kayo . Kaya kaming mga OFW parang ayaw na naming umuwi sa nangyari sa bansa natin. Kapit kamay, kapit bisig para labanan ng corrupt na government. At samahan po natin ang dasal na naputol na ang kasamaan ng mga nakaupo sa Senado. Namanay SBG, kung dyan lang ako, sasama ako sa EDSA. Mga vloggers dapat mag-organize. Hindi po kami organize. Taga-balita lang po kami. Alam niyo po, kanya-kanya po na maganda yung suggestion mo, kaya lang mahirap na po itong ginagawa natin . Gusto niyo kami mag-organize. Titigil po kami sa pagbablog. Dito po kami effective . Kung hindi dahil sa aming mga vlogger, hindi niyo na po
'Wag niyo po ibigay sa'min 'yan kasi tasking po 'yan, 'di ba? Mag-o-organize ka, pupunta ka sa mga barangay, hindi po 'yan ang dapat na ginagawa namin magpatuloy kami na tapatan yung media, yung mga yung role po namin pantapat po sa propaganda ng media, 'no? Kung kami po kami pa yung mag-o-organize niyan, wala. Alam niyo, masasayang yung talent namin, eh. Ako ang talent ko sa pagsasalita. Marami po 'yung ginagawa po namin, 'wag niyo pong maliitin kasi tatapatan namin 'yun. Yung sinabi ko si Abdurrahman, 2 minutes lang 'yun. Yung segment niya na 'yun, gano'n karami yung tao. Eh, ilang Abdurrahman yung sa bawat isang oras na balita nila, ilang Abdurrahman 'yun. 'Pag pumunta ka ro'n sa network, Jeme, may direktor, may mga soundman, sangkatutak na cameraman, lightsman, writer. Yan po yung kalaban namin. Researcher, iba pa yung writer, iba pa yung researcher, iba pa yung direktor, iba pa yung nagbabasa ng balita. Kami, researcher, director, lightsman, cameraman, kami pa rin yung on-cam talent. At kung kami pa rin ang mag-o-organize ng mga protesta, wala pong mangyayari. It's either mapapabayaan mo yung pagba-vlog or mapapabayaan mo yung pag-organize.